Sa ating pulinya ngayon, ang hepe ng ating pambansang pulisya, General Nicolas Torre. Magandang umaga po, General. Good morning, Sir Todd, at good morning sa inyo, mga tagapakinig. Opo, sir, sana po hindi niyo ho, kumamarapatin po ninyo. Unahin ko lang po itong katanungan tungkol po dito sa report ngayon sa lahat ng pahayagan, lahat po ng himpilan po ng balitaan. Ito pong sinasabi na may mga pulis na umano'y idinadawit sa missing sa Bungeros. Meron na ho ba kayo informasyon dito, General, please? General? Yes, sir, pakiulit po, naputol. Sir, sorry po. Kinakailangan ko talaga hong ito'y maitanong lamang. Ngayon po kasi laman ng lahat ng pahayagan, itong balita po na may mga umano'y 20 pulis na dawit daw sa kaso ng missing sa Bungeros. Meron na ho ba kayong informasyon tungkol dito? Sir, hindi pa ako makapag-comment regarding that matter. Kasi, saan po ba galing ang information ngayon na pinagsa-cite nyo? I think it came not from the sources within the PNP. So, we're going to validate it, we're going to act on it kung yun ay makarating sa atin ng opisyal. Opo. Kasi po ito rin po nabanggit kahapon ni spokesperson General Fajardo na sabi nga daw po walang sasantuhin kung sakasakali man po na merong nga mga dawit na pulis. But so far, General, as far as your office is concerned, wala pa kayong informasyon tungkol po dito, sir? Sir, ganito ho, sir. There are so many words that are being attributed to police officers, senior police officers, including me and the PIO General Fajardo. Opo. Hindi na ho natin nasusort out kung alin dito ang totoo at alin dito ang fake news. Ito po ay isang napakasensitibong bagay na that will affect careers and so many people. So we are making sure na ang ating mga ginagawa ay siguradong napag-isipan at talagang deliberate and talagang nakuha talaga natin na kumbaga something that we can defend in the court of law. Okay? Opo. So, ang aming mga media releases ay very, very limited regarding this matter sapagkat wala ho sa amin ang first-hand information at napakarami pong lumalabas na ina-attribute sinabi ko to, sinabi ni Jim Pardo ito, sinabi ni ganito ito. Susort out muna natin at grabe ang fake news ngayon. Yes, sir. Kaya nga po kami, ito po yung napakaganda pakakataon po, General, na kayo'y makapanayam at matanong direktamente, kasi ngayon, ito nga po, at laman nga ito ng balita. So sa ngayon, amin pong malugod na tinatanggap yung informasyon po na sinasabi po ninyo sa amin na wala pa kayong konfirmasyon dito at ito po'y subject for verification. Yun ho ba yung tama? Yes po, sir. Okay. Siguro muna natin kung alin ang informasyon tama rito at alin ang totoo rito. Opo, pero General, sir, sa usapin po ng missing sa Bungeros, kasi po before ho kayo maging hepe ng PNP, yan po ay naging issue na iniimbestigahan dati ng mga pulis. So far ho ba ngayon, wala ho kayong update tungkol po dito sa ginagawang investigasyon ng mga pulis? Tuloy naman po ang investigasyon ng case ng missing sa Bungeros. Hindi natin talaga, saka ina-assure ko lang ang public, hindi natin pababayaan ang kaso na yan sapagkat we look for justice dyan sa mga nawawalang mga tao na yan at sa kanilang mga pamilya. Kaya wala tayong sasantuhin naman sa ating mga investigasyon regarding that matter. Pero we need to make sure na in the process, hindi naman natin na-attribute at lalong nagulo ang kaso. Kasi at the end of the day, hindi lang naman tayo nakikinig din ang mga posibleng depensa, ang mga abogado magdidepensa sa mga taong masasangkot yan. At lahat ng ating mga sasabihin ngayon ay maaaring gamitin para sa kanilang advantage. So we're making sure that everything that we do, every step that we take is legally tenable so that pagdating ng panahon ay hindi naman masayang ang ating mga efforts. Opo. Sige po. So, thank you, General. Ito lang pong issue noong empleyado po sa Kamara na binaril ng umano ay mga hired killer, Meron din pong impormasyon kahapon na nanggagaling po sa PNP na yun daw pong mga kasabwat dito, bagamat hindi po ito yung gunman, ang sinasabi po daw nila,
30,000 ang deal nila doon sa gunman na ito. So ang sabi nga po ngayon, pati nga sa mga editorial po ng pahayagan, mukha pong nakababahala itong gantong balita na sa halagang 30,000 pesos, meron na pong mga hired assassin. Opo, ano po ang inyong reaksyon dito, Chief PNP? Well, ang bottom line po dyan ay nahuli lang natin ang dalawa, nakasuhan na natin. At kasama na rin sa nakasuhan, although at large, ang iba pang mga sangkot dito. At kung yung lumalabas na information na 3,000 ang naging fee dyan sa assassin, hindi na po bago siguro sa ating sa ating pandinig ang mga ganyang napakababang presyuhan sapagkat dati naman po may mga information din tayo at hindi naman natin control ang presyo ng mga tao na yan dahil it is an illegal activity that really wala namang price regulation ng mga bagay na yan. Kaya may mga tao siguro, posible, na tatanggap sa ganung halaga at papatay na ng tao. Pero isang bottom line dito, yung mga aktibidades na yan ay nahuhuli natin at ang iba pang mga kasangkot dito ay mahuhuli pa natin. Opo. Yung nga po, may development po sa kaso at aasahan ba po natin, sir, na madadampot na po dito ng pulis yung mastermind dito tsaka yung gunman po, General? Kasama ho sa nakasuhan na yung mastermind at saka yung partner niya. So, essentially, the case is solved pero hindi pa ito closed sapagkat the pursuit operations is still ongoing and we will make sure na hindi natin titigilan ito hanggang sa makuha natin itong lahat ng mga sangkot dito, including especially yung mag-asawang mastermind na itinuturo nitong ating mga nahuli na mga directly involved. Opo, yung mismong bumaril po dito, General, ano po ang balita kaya? I hope you don't mind us asking kasi nga, ano ho yan, I mean, baka hindi lang ito ang kanilang pinroyekto, kumbaga, General. Yes, opo. We're doing this scientifically in the investigation. Ayoko na hong i-preempt, iba pa natin ginagawa. Pero nalalaman na namin ang iba pang mga aktibidades ng mga tao na to based on the physical evidence. So I think they can already actually take the hint kung ano ang ating mga hinahanap kasi baka naman at the end of the day ang ebidensya ay kanilang sirain na rin lang para wala na rin tayong makuha. Pero, sufficient to say, we are approaching everything and scientifically and we are using the full power of forensics dito sa investigation na ito. Sige po. General, sir, recently po may mga reports nga sa mga balita sa television, ito pong mga paggamit ng barel ng ilang pong mga may mga sa mga balita namin diyan sa area po ng Rodriguez Rizal, meron pong 18 anyos ay binarel, broad daylight, nung isang araw din po, ay ito lang, sa Quezon City, babae 50 anyos, binarel din po ulit. Sir, paano ho namin dapat tanggapin to na parang ang daming may baril ngayon at na lang ho, kung itong patayan na ito, napapanood po namin at nagiging nakababahala po para sa amin, sir. Well, depends on how you look at it. Talagang hindi naman tayo nagbabago ng ating kampanya laban sa paggamit ng baril. At least masasabi ko lang, wala nang mga high government official na ina-armalite sa gitna ng Commonwealth Avenue sa mga panahong ito na yung mga propagandist ng mga kalaban ng gobyerno ngayon ay talagang as if napakagulo natin. Pero thinking about it, ang pulis natin sa ngayon, nakikita niyo naman, pag may insidenteng ganyan, nare-respondihan ka agad ng mga insidente, nakukuha natin ang ating mga targets at mga suspects. Sapagkat ito nga, tinututukan naman ng PNP ang hindi naman natin pinababayaan. Ngayon, depende na lang yan sa pag-play, especially sa mass media and social media, kung paano isubo sa publiko itong mga nangyayari ito. Pero I just would like to remind them also lang ating mga kababayan. Hindi, ever since naman, kahit sa advanced countries, hindi nawawala ang krimen at hindi natin tinotolerate yan. Hindi natin sinasabi na ito kaya nabaril to dahil ganito siya at tapos na ang investigasyon. Wala akong ganyan. Sa atin ngayon, pag may krimen na nangyayari, hahanapin natin ang kriminal, ikukulong natin sila.
Opo. General Sir, campaign against loose firearms po, gaya po ng mga inyong predecessor. Meron ho ba kayong ganun sa inyo pong programa ngayon? Like my predecessors, hindi naman nagbago ang batas. Nandyan pa rin ang same na batas natin at nandyan pa rin ang ating ini-enforce. At napaka-stricto natin sa ngayon, especially sa mga yung carrying of loose firearms. Hindi natin tinotolerate yan. Napakarami ng baril. Kung gusto lang pakinggan ng ating mga mass media at ng mga propagandist din, ng even the propagandist against this administration, makikita natin na they are hard put on the presentation of the data. Kaya naninitpick na nga lang yung isang incident rito, yung isang incident ron, na para bang yun ang pinaka-prevalent. Pero sa ngayon, I'm proud to say na itong loose firearms natin ngayon, nakokontrol natin sapagkat marami ating nakukumpiska at marami ating nahuhuli in flagrante sa mga checkpoints, sa mga police response, at sa iba pang mga police operations na ang tinatarget natin, hindi lamang ang illegal na baril, kundi kasama na doon ang illegal na mga droga at iba pang mga illegal na aktibidades na ginagawa ng mga kriminal sa ating paligid. Opo. Meron bang sir, specific na campaign against loose firearms talaga? And then yung pong dati rin po na ginagawa ng amnesty para sa loose firearms kung sakali po, General? As of the amnesty on the loose firearms, we are still studying that on the efficacy of doing that. Pero I'm one of those officers na naglilin towards that nga naman. Kasi mas nakabubuti pa na i-register natin ang mga baril na yan kaysa palaging nakatago at laging andyan ang possibility na magamit sa illegal na paraan. We want robust ang ating IB, yung firearms database natin dito sa ating crime laboratory. May mga record ang ating mga baril dyan. So, we want it supported at lahat ng mga baril na nandyan sa kalsada, na nandyan sa kamay ng ating mga pribadong citizens, ay mairehistro, makuha na ng kanilang mga ballistics at yung equivalent yun ng fingerprint so that nalalaman natin kung saan nagagamit. At sinasabi natin ang pag-own ng firearm, although it is a privilege. Ako personally, I really don't have any opposition to private individuals, private citizens, owning guns as long as they do it within the ambit of the law. Opo. Kasi nga po, sabi nga, doon sa mga responsible gun owners, wala ho naman tayong question. Ito nga lang po. At itong mga balitang ito ng paggamit po ng barel para po sa mga krimen. Unawaan po namin po ang inyong tugon dito, General. Sa usapin po nitong responde ng mga pulis, if you recall, General, meron kayong dito, oras, minuto, na dapat makaresponde na. Sa usapin po ng gamit ng pulis, patrol cars for example, meron pong sinasabi ang DILG na promo na bumili kayo, LGU, bibigyan namin ng isa. Paano po ito? Ano po ang mechanics dito, General? Well, yan po ay isa sa mga programa ng ating SILG, si Secretary John Vic Remulla, na hinahamon niya ang mga LGUs na sa bawat isa na binibili ng PNP na sasakyan para sa gamit ang kanilang organic fund, nire-request siya, sinasalin siya ang mga LGU na tapatan ang procurement na ito. So, buy one, take one, kumbaga, bibili ang isa ang PNP, the LGU will also buy one para maging dalawa kaagad ang procurement ng PNP para pandagdag sa kanilang mobility asset. Opo. So, sa usapin po, sir, ng PNP mismo, procurement, sa inyo ho ba ngayong term, meron na ho bang nasa pipeline ng karagdagang pong pagbili ng patrol cars po for distribution sa mga regions? Opo. Lagi naman po naka-integrate sa ating budget ang procurement ng bagong mga kagamitan. At tinitingnan lang natin kung alin ang ipa-priority natin sapagkat lagi namang lagi namang kulang ang budget natin na kumbaga sa dami ng pangangailangan, kailangan programa talaga para ma-prioritize ang mga dapat mauna. Pero hindi ko sinasabing kulang ang aming kagamitan sa ngayon. We have sufficient, but kailangan pa nating ma-improve sapagkat ang demand ng operational environment ay nagbabago rin at tumataas ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan
Kaya sumusunod ang ating budget, humahabol ang ating budget para sa mga procurement na ito. Opo. Sa ngayon po kasi sigurado ako pinaghahandaan nyo na po itong budget hearing ng Kongreso sa hihingiing budget po ng PNP. Sa ngayon ho ba, meron na ho bang kayong hawak na informasyon ilang patrol cars talaga ang kailangan ng PNP sa lahat po ng regions under your command, kumbaga, sir? Meron na ho ba kayong ideya ngayon? Alam niyo po sir, ang exact number kasi, nagbabago rin yan as the operational environment changes at depende sa mga mission at sa mga priority na ibinibigay ng ating gobyerno. Kaya nagbabago rin, hindi natin mapeg talaga yan eh. Kasi at the end of the day, sa totoo lang, habang may budget na available, may paglalagyan dito sa ating organisasyon. Just like in any organization, habang may capital ka, may paglalagyan ka ng may mabibili ka at may kailangan kang bilhin. Hindi ho natatapos ang cycle na yan. Including the need for firearms. Lahat ho naman po ngayon ng pulis, wala na kasi dati-rati po, sigurado ako, inyong maaalala, General, may mga istasyon ng pulis sa mga malalayong presinto na ang baril po iniiwan sa reliyebo kasi nga wala po talagang service firearm ang pulis. Ngayon ho ba lahat na ng pulis may sariling service firearm? Yung firearms kasi unlike sa mga bihikulo na may maintenance at may depreciation, ang firearms ay wala gaanong depreciation. Kaya sa ngayon sobra na ang baril ng pulis kaya wala na kami anong bumili, na sa 125% fill up na ang aming mga baril. Kaya kung may mga pulis na gusto dalawang baril, mag-request na sila, bigyan ko sila eh. No problem. Opo, so wala na tayong problema po sa baril po ng mga pulis. Yung proficiency po, General, meron ho ba kayong programa para ho yung mga pulis naman, lalo na ho sa mga probinsya, kapag sa panahon ng pangangailangan, hindi po, alam nyo na, pumapalya sa paggamit ng kanilang armas? Diyan din ho, isa rin yun sa pinagmamayabang ng PNP ngayon na nasa tao na lang talaga dyan. Hindi problema ang bala, hindi problema ang practice. Nasa sipag na lang ng pulis yan kung paano niya alagaan ang sarili niya. Kasi kung nandito sila sa Camp Crame, pumunta sila dyan sa training service. Pero kami diyang sawa na parang baril talaga na tunay. Parang ang recoil niya and everything, computer simulated lahat yon. Ang baril na ginagamit ay tunay na baril ng Glock. At inadapt na lang para sa computer at ang pagkinalabit mo ay talaga namang ang recoil. May recoil din na kasi lakas ng recoil ng tunay na baril. Ang sound sa paligid mo ay kasi lakas din ng tunay na sound ng tunay na baril. Pero libre ho, wala hong gastos. Kaya nasa sipag na lang ng pulis kung paano pumunta dyan sa training service at tingnan ang sa sarili nila kung gaano sila ka-proficient at kung kailangan lang improve ang sarili nila. May mga instructors po tayo dyan. Opo. Sa mga regions po, General, paano po ito? Doon po sa mga regions po, sa kanila pong proficiency no, sa paggamit po ng baril at availability po ng mga bala. Opo. Meron din tayong dalawang kasi simulator natin. Isa rito sa Camp Crame at may isa tayo sa Davao. So, pwede nila magamit yun. And in the pipeline, ang procurement ng additional na mga simulators na to. In the meantime, andyan ang ating mga firing range. May budget naman tayo para sa bala. Meron tayong regular na proficiency firing. Sa ngayon na, sunod kong programa rito, dito sa Camp Crame, gaya na ginawa na ko dati sa Camp Karingal, nung ako ang district director, at ako operations officer, sa Monday flag racing namin, may isang platoon ho na galing sa labas ng Camp Crame na palaging nandito sa attend ng flag racing at attend sa ating parada rito. At pagkatapos ng flag racing, sila ay pupunta sa firing range, libre ko na ang dalawang magazine nila na TIG-15. So may 30 rounds sila na para iputok ang kanilang mga baril, matingnan kung ito ba ay gumagana pa kasi hindi naman araw-araw namamaril ang pulis natin. So, at hindi talaga yan na laging nagagamit, kundi yan ay mga pang last recourse lang. Kaya nandyan ang mga situations na ang bala pala ay luma na, nababasa, na hahamugan, na papawisan, kaya pag pwedeng hindi mag-operate sa time ng pangangailangan. Kaya sa programa natin ito, weekly, meron tayong isang platoon that will be 40 people na a-attend sa flag racing natin at pagkatapos dadaan ng firing range, may libre na silang bala doon para sa testing ng kanilang mga baril para siguradong ito ay gumagana. Opo, ito pong body cams natin, ang provision po ng body cams, sir, for the whole country. Sa ngayon, meron tayong 791 na body cameras na gumagana. So, bawat istasyon ay
may 4, bawat city may 4. At dito sa Metro Manila, ang mga distrito at mga stations may mga tiga-4. Kaya yun nga, naipapakita namin sa mga demonstration sa ating 3-minute response na talagang pag sinabi natin 3 minutes, hindi lang sa mga CCTV natin nakikita ang pulis, kundi mismong yung pulis na may dalang body cam, nakikita rin natin ang subject na kanilang nare-respondehan at ang actual situation sa kanilang mga responde. Oh, sige po. So, we presume meron pa ho kayong request for procurement po ng additional body cams, General? Actually, nakaprogram na ang mga body cam for delivery na ang iba. Ang iba naman ay for additional procurement. Pero sa ngayon, sufficient to say, may mga enough body cams tayo para ma-comply ang lahat ng mga regulations na nagre-require ng body cams. Opo. So, ano ba ang regulasyon, sir? Kapag ba tumawag ng pulis, specifically po sa krimen, dapat mayroon ng isang pulis na may body cam para ma-record po ang lahat ng mga pangyayari? Ideally, yan po ang situation, ano? Sa ngayon, ang requirement lang naman ng Supreme Court sa pag-use ng body cam ay sa mga implementation ng warrants of arrest, sa mga bypass operations, at sa ibang mga specific police operations. So, sa ngayon, ang patrolya natin may mga ilan na palaging may body cam, including in their nila. Kaya sila ay na-monitor sa ating command center. O sige po. Ito lang po panghuling tanong po galing kay Chacha. Sir, ano ho, pasensya na po. Go ahead, Cha. Yes po. General, may balita na po ba tayo tungkol po dun sa binaril po na na-hold up dyan sa may Bulacan? Ang sinasabi po kasi, hindi daw po agad nakaresponde yung mga pulis doon? Well, hindi po totoo yan. At talagang very sensitive ako dyan personally. So I sent a team of investigators to actually verify kung ano talaga ang nangyari doon at kung totoo nga yung sinasabi na hindi nagresponde ang ating mga pulis. Pero ang totoo po niyan, within 5 minutes, nakarating ang mga pulis natin doon after that we received the report. And ang iba pang mga witnesses at ang pamilya actually mismo ay nakita naman na talagang nagpupursige ating mga kapulisan para sa solusyon ng kaso na ito. Oo, kasi General, yun pong statement na yun galing dun sa pamilya nitong biktima. So kayo po, you're saying walang katotohanan po sa balitang yun. On time dumating ang mga pulis. I think pwede nyo kasing na-interview ang pamilya para malaman natin. Kasi kung salin-salin ang balita, alam mo na, marami talagang kalaban ng pulis at marami talagang gustong walang magawa sa buhay. Gagawa na lang ng kwento para mapansin. Pero ang totoo niyan, pulis ang nagdala ng biktima sa ospital at ang pamilya ay nagpapasalamat sa aming ginawa na yan. Oo. General, last na lang po, yung tungkol doon sa pagkakasibak or pagka-reassign po ng mga pulis na hindi po nakaresponde doon sa 5-minute response time ng PNP, nadagdagan pa po ba yan, General? Sa after nung 8, meron tayong 2 provincial director na nabisita ko sa Visayas, sa Western Visayas, Central Visayas, at saka sa NIR, yung Negros Island Region. May 2 tayong pina-open ang posisyon para sa application, mapalitan natin ng provincial director doon. Sa ngayon, ikutuloy ako para naman another audit on the compliance of our personnel, especially the commanders, on our policies on 5-minute police response. Opo. Dito po sa 10 na nauna po, no, na parang nabigyan ng sample ninyo po, base sa nakikita nyo, anong nagiging problema? Ba't hindi agad sila nakakatugon? Is it manpower? May kakulangan po ba sa patrol cars? Paano po? Anong dahilan po nila? Hindi po hindi ako magre-relieve ng tao kung ang kakulangan ay organizational. Kasi ibabalik sa akin yan eh. Kung sasabihin ng kulang ang patrol car, kulang ang radyo, kulang ang kanilang tauhan, hindi ko po sila i-relieve. Isa lang po talaga, personal ko po na witness kasi kasi ako po talaga ang nag-handle nung testing and inspection na yon. So, nakikita ko kung nagko-comply sila o hindi. Sapagkat nalalaman ko kung based on their demeanors, based on their performance, alam nila ang kanilang ginagawa. And that is kasi 3 weeks na ang naibigay kong palugit sa kanila to shape up. And I saw for myself
sa nakita ng dalawa kong mga mata na hindi sila nagko-comply sa ating direktiba and they are not making efforts into complying and keeping in step. So, and they are key officers, they are chiefs of police. So I cannot wait for them. So sila ay chief of police na nakapwesto sa isang posisyon na ang nakaantabay naman na equally competent and equally qualified based on paper mga 50 hanggang 100 na reserve. So I remove them and have one of the 100 waiting people the chance to show themselves and perform. Saan po dinadala yung mga relieved officers po, General? Kamagan, sir? Naputol? Saan po dinadala yung mga relieved officers, General? Well, they are given other jobs. Hindi naman nawawalan ng trabaho sa PNP. Hindi naman ibig sabihin na hindi ikaw ang chief of police, wala ka ng puwang at hindi ka na magtatrabaho. Ay bumalik sila sa pagiging deputy na commensurate din sa rank na kanilang hinahawak. Opo. General, napakainam po na pagkakataon na ito na kayo makapanayam para nga po maipaliwanag po ninyo ito ho mga balibalaita na atin po napapakinggan, napapanood po sa ilang po nangangamba. Ito po yung napakainam nga na pagkakataon na mismo marinig ang Chief PNP na nagsasalita at sinasagot po ang ating mga katanungan. Mensahe po ninyo dito nga po sa mga, ngayon sabi nga po ninyo, no, mga balibalita na isang gantong pangyayari, pinalalaki, etc. Para po sa lahat sa amin, yung mga nangangamba, yung pong mga may agam-agam, ano pong inyong masasabi ngayon, General? Manutad, maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin sa umagang ito na ipakita naman ang side ng PNP, madepensahan kung ano man ang mga block of propaganda na talagang hindi naman ma-deny na ginagawa ng mga kalaban ng gobyerno, kalaban ng organisasyon natin. Para i-portray things that are not actually true o natin ma-magnify ang mga bagay-bagay na normal naman nangyayari na talaga namang nire-respondihan at nire-resolve ng ating kapulisan. So, sa ating mga kababayan, tayo ay maging discerning. Huwag tayong padadala ng ganun-ganun na lang sa mga sinasabi nila at marami akong mga kababayan din na nag-feedback naman na nagpapasalamat na nakikita na nga nila ang kapulisan natin sa kalsada na talaga nag-aantabay at aktibo na nagbibigay ng assistance sa ating mga kababayan na nangangailangan. Opo, sige po. So General, I hope you don't mind sa uulitin po kaya katuwang po kami sa inyo pong paghahayag ng tamang informasyon sa ginagawa po ng ating pulisya. Salamat po General Torres, sir. Manutad, may isa pala akong ipapahabol. I'm really very confident and you can test it right now. You can use your cell phone, call 911. I assure you, somebody will answer you within 1 minute. Pwede nyo i-test para marinig ng ating mga kababayan. Maniwala ho sila sa 911. Yan po ay talagang palaging minamalay na wala namang sumasagot. Ganun pa nga, hindi pa nga nila susubukan. Bago na po yan. Kaya palaging ako, very confident. Gusto nyong matawagan. Ang halimbawa, nandun ka sa tipo-tipo o sa Basilan ka. Nandun ka sa Altabas, Aklan. Hindi mo kailangang malaman kung ano ang police station, ang number ng police station sa Altabas kung nangailangan ka ng police assistance sa lugar na yon. All you have to do is call 911 and somebody from nasasagot sa iyo will send somebody to assist you diyan sa Altabas, Aklan, diyan sa Makato, diyan sa kung saan man, sa Marbel, South Cotabato, diyan sa Isulan, Sultan Kudarat. 911 na po ang number at kami na po ang bahalang pumontak ng police na papunta diyan sa napupunta sa lugar mo na yan. So again, General, yan po 911 na yan, kahit na wala kang cellphone load, pwede kang tumawag at libre yan. Opo, kaya nga po sa mga ganitong programa, sa mga ganitong mga interviews, ako'y ini-encourage ko, testingin niyo po, sabihin niyo po na pinapatest ni Chief PNP yung 911 kung talagang may sasagot sa amin. Opo. So, yan po. At ngayon mismo tinatawagan namin 2 ring lang agad may sumasagot. And that is an accomplishment po. At ito po kasi national ito na number. Kung kayo po ay nasa pinakaliblib na lugar, basta may cellphone signal, may telepono 911, yung pong sasagot dyan, siya ang tutugon doon sa pangangailangan ng pulis sa inyong lugar. Klaro po yan, General. Opo, ang sasagot po niyan sa inyo nandito sa Camp Crame. Yes, sir. Kaya galing sa kinaupuan nila diyan sa Camp Crame, nakakaradyo kami diyan sa pinakadulong-dulo ng parte ng Pilipinas. Maniwala na po kayo na sa PNP po, kahit na
Kaya gusto ko rin ang live guesting kasi pinapakita ko talaga, sige bigyan niyo ko ng address at tatawagan natin, papupuntahan namin kayo ng tao at makikita niyo sa command center Opo. yung tao. Nakikita natin through the body camera. Opo. Ito na po ngayon ang katuparan. Siguro bata pa kayo nung inulunsad po namin ang pulis-pulis kung umaksyon mabilis. Opo, kaya na po, Manong Ted, ngayon po may bago kaming tula. Ang sa amin naman, kaya kung mapansin nyo, sinarado namin ang mga maliliit na mga istasyon. Sapagkat ang gusto namin, ang pulis ay wala sa istasyon, kundi nandyan sa kalsada. Kaya ang mga pulis ko, if you will allow me, ang palagi ko reminder at sa atin din mga kababayan, ang reminder namin ay ganito. Huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Ba? Pakiulit nga, sir, ulit. Pakiulit nga. Pakiulit. Yung tula ninyo. Sa ating mga kababayan, huwag nyo na pong hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat ang mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang pulis sa loob ng 5 minuto. Ayan. Salamat po na marami, General. Muli kami tatawag kung kinakailangan. Mabuhay po, sir. Maraming salamat, Manong Ted. Opo. Thank you.